what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito nga po, ating alamin at pag-usapan mga kababayan. No, ito pong mga makukulong, no? Sigurado po ito. No, meron na pong makukulong kaya, mga kababayan, na konektado dito, no, sa flood control anomaly na to, mga kababayan. No, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ating alamin, no, may makakasuhan na ba at makukulong na ba mga kababayan? No, dito po sa mga maanumalyang flood control projects. No, yan ang ating alamin ngayon. Pero syempre, heto muna. Representative Saldico nag-resign na mga kababayan, no? Tuluyan na pa kaya siyang tuluyan na po kaya siyang magtatago mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon kasi ito pong si Representative Saldico mga kababayan, matagal na pong pinauuwi, no, dito sa bansa para sagutin niya, no, yung mga akusasyon laban po sa kanya mga kababayan. O, kaya lang, ang sabi niya, sasagutin niya yung mga akusasyon laban sa kanya sa tamang oras at sa tamang lugar daw, mga kababayan. No? Hindi naman makakapag-antay ang mga kababayan natin tungkol po dyan. No? Diyan sa kanyang pagsagot. Bakit hindi pa niya sagutin, mga kababayan? Ilang naman, no, yung katanungan ng mga kababayan natin. No? Kung talagang wala siyang kinalaman, bakit hindi niya sagutin kaagad? No? Bakit kailangan niyang mag-resign, no? At hindi bumalik ng Pilipinas, no? Sa kabila na pinababalik na siya dito para mas maliwanagan, no? Masagot, no, yung mga issue na ikinokonekta sa kanya. Di ba? Mas maganda po yun para mas maliwanagan tayo ano ba talaga yung totoo. Kasi hanggat hindi siya umaharap mga kababayan, no, nandiyan pa rin yung tanong. No, may kinalaman ba siya? No, dito sa mga maanumalyang flood control projects na to mga babayan, sa mga budget insertions. No, so panoorin muna natin itong balita na to, no, na kung saan ito po yung detalye ng kanyang pagre-resign mga babayan, no, bilang kongresista po. Alright, so tara, let's go. Kahit nag-resign na bilang kongresista, hindi pa rin lusot sa kaso si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan, no? Hindi pa rin siya lusot sa kanyang kaso kahit na nag-resign na po siya mga kababayan. No, dapat lang. No, para sa akin kasi, no, kailangan niya sagutin pa rin, no, yung mga akusasyon sa kanya. 'Di ba? Hangga't hindi nga siya sumasagot, hindi maliliwanagan 'to. No, kailangan niya sagutin yung mga akusasyon na ibinabato sa kanya. No, kasi ganito yung mga kababayan, no, idinadawit, no, itong si Representative Saldico. At mula kay Representative Saldico, no, ay ikinukonekta po yan dito kay Martin Romualdez. Diba? So hanggat hindi niya sinasagot yung mga akusasyon sa kanya, hindi malilinis yung pangalan ni Romualdez. Diba mga kababayan? So kailangan po niya sagutin yan. At dahil po dyan, no, hindi pa rin naman siya lusot doon sa mga kasong isasampa po sa kanya. Diba? Isa siko sa mga idinadawit sa issue ng flood control na inirekomenda ng ICI. Sa Ombudsman, nakasuhan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Tapos na ang 10 araw na palugid para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Saldico matapos bawiin ni House Speaker Faustino Boje D. III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang Saldico na nagpakita sa kamera. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamera. Ayon kay Ko,
Dahil yan sa aniya ay totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ipinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Ko. Noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot ni Ko ang ethics complaint na isinampal laban sa kanya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Itinanggi ni Ko na siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 national budget. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Mainam daw kung hihintayin muna ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Kaugnay naman sa pag-question ni Tiangco na nag-medical leave si Ko kahit walang ibinigay na medical certificate, sabi ni Ko, hindi naman ito requirement. Itinanggi rin ni Ko na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Sabi pa ni Ko, ipatatanggal na niya ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Ang party list aniya ang mag-aabiso sa Kamara kung sino ang papalit kay Ko. Sa iwalay na sulat, nag-leave din si Ko mula sa Ako Bicol Party List. Sa ilalim ng batas, ang papalit sa nagbitiw na party list representative ay ang susunod na kinatawan sa listahan ng mga nominee na isinumite ng grupo sa COMELEC. Git naman ni Tiangco, kahit nag-resign si Ko bilang kongresista, hindi siya makakatakas sa mga kaso sa korte. Mag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Sa Ombudsman, isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan si dating DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr., at siyam na iba pang DPWH official. Damay rin sina Aderma Angeline Alcazar, ang Presidente at Chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati ng 4 na miyembro ng Board of Directors. Ang ICI nga, gaya po sa ating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga inirekomendang kasuhan. Okay, so yan mga kababayan, no? Samantala, no, inilabas na po ng ICI yung mga listahan po, no, ng kanilang kakasuhan, at ito po, no, ito matindi rito kasi kasama na po ito nga si Zaldico at ilang DPWH mga kababayan officials. No, kakasuhan na po ito ng ICI mga kababayan. No, so panoorin natin to, ito pag-usapan natin ha. Sa kabila ng biglaang pagbibitiw ni Zaldico bilang Ako Bicol Party List Representative, hindi pa rin daw siya lusot sa mga akusasyon ng korupsyon. Hindi talaga pwede yon mga kababayan. Kasi nga naman, yung ano tawag natin dito, yung pananagutan mo, no, bilang representative, party list representative, bilang congressman,
'Di ba? Yung pananagutan mo no sa sambayan ng Pilipino. Yung pagsagot mo doon sa mga akusasyon sa iyo. Hindi kasi po pwede mga kababayan na basta magre-resign ka tapos ganun-ganun na lang 'yon. No na parang mababaliwala no yung mga akusasyon sa iyo. 'Di ba? Mas maganda talaga sagutin niya no yung akusasyon sa kanya. Gaya nito, sasampahan na siya ng kaso. 'Di ba? So anytime pwede na siyang hulihin no ng Interpol siguro. Kasi may kaso nang isinampa sa kanya eh. 'Di ba? May kaso nang isasampa sa kanya. 'Di ba? So ang mangyayari na ito, magiging fugitive na siya. 'Di ba? Parang ganun lalabas. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa mga umano'y kinurakot na proyekto sa Oriental Mindoro. May report si Sandra Aguinaldo. Ngayong araw ang deadline ng pagpapauwi ng Kamara kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para humarap sa ethics complaint laban sa kanya. Pero walang ko na dumating. Sa halip, nagsumite siya ng resignation letter bilang mambabatas. Rason ni Ko, may mga banta na raw sa kanyang buhay at pamilya at pinagkakaitan daw siya ng due process. Effective immediately ang pagbibitiw at hindi na mababawi. Ang Ako Bicol Party List daw ang... ano kaya yung due process no, na ipinagkait sa kanya? Binigyan naman siya ng oras para bumalik dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. No, ako nagtatanong lang ako bilang Pilipino, mga kababayan, 'di ba? Ano yung due process na ipinagkait sa kanya? No. Sana malaman din natin 'yon. Kasi binigyan siya ng oras para makabalik siya ng bansa. Kaya lang ang nangyari, nababalitaan natin, no, palipat-lipat na siya no ng lugar. Ang balita lang is nasa Amerika lang. Ngayon nasa Spain na ata siya ngayon, mga kababayan. 'Di ba? So, mapapaisip ka, bakit niya ginagawa 'yon? No, nagtatago na ba? No, yan yung tanong ng mga kababayan natin. Nagtatago na ba si Zaldico? 'Di ba? Pipili ng papalit sa kanya. Pinaglilinis na rin daw niya ang naging opisina sa Batasang Pambansa. Pero sa naturang sulat din sumagot si Ko sa mga punto sa ethics complaint ni Navotas Representative Toby Tiangco. Hindi raw totoo at walang basehan ang akusasyong siya ang utak at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa budget ngayong taon. Lahat daw ng items sa 2025 General Appropriations Act at bicameral report ay inaprobahan sa plenaryo at umaayon sa proseso ng Kongreso. Aniya, imposible o kaya'y improbable o malabo na mag-isa lang siyang nagsingit sa budget nang hindi nasisilip o aprobado ng Senado at Kamara. It is improbable, if not absolutely impossible, that I on my own could make any supposed insertions without the knowledge or approval of the members of both chambers of Congress. So parang sinasabi niya dito, mga kababayan, no, na may posibleng mangyari yung mga insertions na yon, no? Pero dapat alam ng mga ng chambers of Congress, tsaka ng mga member. 'Di ba? Kababayan. So parang may sinasabi pa siya dito na meron pang ibang mga kongresista na nakakaalam niyan. No? Kung totoo man na nagkaroon ng insertions diyan. 'Di ba? Kaya lang nakita natin meron nga eh. 'Di ba? So posible kaya na meron pang ibang mga involved talaga rito? Kaya dapat humarap na no itong si Representative Zaldico para mas maliwanagan yung taong bayan. Kailangan natin ng accountability rito, mga kababayan. Kasi hindi biro no yung naging korupsyon na nangyari. 'Di ba pera ng taong bayan 'yan eh. 'Di ba? Pera natin 'yan. No? Hindi po pwedeng mabaliwala lang 'yan. Kailangan may managot talaga diyan. 'Di ba? Giit ni Ko ng isa patas ni Pangulong Marcos ang GAA, sa paningin ng Kamara umano ay binusisi ito mismo ng Pangulo. Hindi rin daw siya kumita o kumubra sa mga proyekto ng SunWest Incorporated, kumpanyang dati niyang pag-aari na nadadawit sa mga proyekto. Tanong nga ng mga kababayan natin at nabalita nga, saan galing yung mga helicopters niya at mga private plane, yung mga jet niya, mga kababayan? 'Di ba? Saan nanggaling yung pinambili niya noon?
'Di ba? Ganun kamahal. 'Di ba? Unang sinabi ni Ko na nag-divest siya rito noong 2019. Tinanggap na ni Speaker Bogie D ang pagbibitiw ni Ko. Wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayan para umattend sa Committee ng Ethics. May nilinaw rin si Speaker sa ipinaalam niyang leave. Ang inaplayan niyang leave sa Secretary Gen ay personal leave, hindi naka-specify doon na medical leave. Kaya hinihiling din namin, sana supportahan niya yung sinasabi niyang medical reason. May mga di kumpirmadong impormasyon na nasa Spain siya. Ang Justice Department humiling na ng blue notice mula sa Interpol. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Para kay Representative... Yan na, may sinasabi natin, mga kababayan. No? Humingi na sila ng blue notice sa Interpol. So, pwede nang damputin tong si Zaldico. Pwede nang magbigay ng impormasyon, no, tungkol po sa pinagpupwestuhan o pinupuntahan nito si Zaldico ngayon. No, para malaman ng ating DOJ, di ba? Tiangko, hindi pa lusot si Ko. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Inirekomenda na nga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ihabla si Ko. Bunsod ng mga substandard flood control projects ng SunWest sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pinakakasuhan din ng ilang opisyal ng DPWH may maropa na may saklaw sa Oriental Mindoro. Gayon din si SunWest President and Board Chairperson Aderma Angeline Alcazar at 4 na miyembro ng Board of Directors. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Corrupt and Graft sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga pinakakasuhan ng ICI. Yan na mga kababayan. No? Kayo po ba, ano masasabi ninyo? No, dapat pa talagang umuwi na ito si Zaldico at harapin, no, itong mga akusasyon sa kanya. Ako, para sa akin, no, dapat talaga harapin na, no, yung mga akusasyon sa kanya kasi diyan lang tayo maliliwanagan no, kasi siya yung nagiging point yung baga turning point mga kababayan, no, na siyang nagko-connecta naman dito kay Martin Romualdez. No, at kung sakaling may mga dawit pa na iba mga kongresista talaga, kailangan papanagutin din. Ngayon, kung may nalalaman talaga itong si Zaldico, panahon na siguro, no, na kumanta na siya at sabihin na niya, mga babayan, 'di ba? Sabihin na niya kung sino talaga ang mga nasa likod po niyan para magkaalaman na po. No, so yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.